Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Magandang umaga po mga kapatid, sa atin pong mga bisita, sa mga nasa ibaba po, sa atin pong mga seniors, at ganun din po sa atin pong mga tagapanood. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, ay muli po tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa ang aming mga papuri at mga handog ay naging mabangong samyo sa inyong harapan sa umaga pong ito. Kayo ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoong Diyos. Kayo ang dahilan kung bakit kami nakapagpapatuloy sa aming mga buhay, sa inyong biyaya, sa inyong katapatan, sa inyong kagandahang loob lamang. Ang tanging mga dahilan kung bakit kami nakapagpapatuloy. Salamat, O Diyos, dahil kayo ang nagdako sa amin dito. At ngayon naman kami din ay pagpapalain ninyo sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Patuloy na buksan nyo ang aming mga puso, ang aming mga kalooban, at ang bawat isa ay makapakinig ng mabuti, Panginoon. Alisin nyo ang anumang mga gumugulo sa amin, sa labas man o kahit mismo sa aming mga kalooban. At ang banal na Espiritu nyo lamang ang siyang malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Patuloy na bigyan nyo kami ng karunungan, bigyan nyo po kami ng kaunawaan, at higit sa lahat ng mga gagawin namin ito, kayo pa rin, Panginoong Diyos, ang siyang mapapurihan, kayo lamang ang siyang mabigyang kalwalatian. Maraming salamat, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Una po sa lahat, gusto ko pong formally batiin po tayong lahat, ang The Lord's Temple family, ng isang happy 35th anniversary. Happy anniversary po, mga kapatid. Tunay na ang ating Diyos ay naging tapat at totoo sa nakaraang 3 kalahating dekada, no? Sa kanyang mga piniling tao, sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, dito sa atin pong komunidad. Tayo ay patuloy na pinapalakas ng katotohanan na patuloy pa rin po tayong makakaasa sa Kanya sa marami pa po, hopefully, sa marami pa pong mga taong darating. Sa pamamagitan lamang ng Kanyang kaagandahang loob, ng Kanyang pag-ibig, kung bakit po tayo patuloy na nakatatayo, at patuloy din sa pamamagitan ng Kanyang kabutihan, kung bakit din po tayo nakapaglilingkod at nakapagpupuri sa Kanya. Ang katapatan po ng atin pong Panginoon, ng atin pong Diyos ay talagang na ikukumpara po natin sa lahat ng ibang bagay sa atin pong buhay. Ito ay tinatapatan po ng kakulangan ng lahat ng mga bagay dito sa mundo, kasama na rin po ang atin pong mga sarili. Marahil tayo po ay patuloy na napapaalalahanan, lalong-lalo na po dahil po sa mga nangyayari sa paligid, sa sanlibutan, sa buong mundo, mga ating nababalitaan, mga trahedyang nangyayari sa paligid po natin, na anumang bahagi ng mundo na kinalalagyan po natin ay wala pong naibibigay na mapagkakatiwalaang bagay. We can never depend on anything in the world. Kahit po anong bagay sa mundo ay pwede po tayong ma-let down. We can be disappointed, and we can feel lost and hopeless when we depend on other things. Even the church itself, hindi po, no? Dahil ang maaasahan lamang po dito ay ang Diyos po natin na ulo nito at siyang nagtatag po dito. Oras na tayo ay tumingin sa institusyon, sa mga tao, kahit mga mabubuti at magagaling na tao, yan po ay kukulangin pa rin at kakapusin po sa pagkakataon, no? Kaya, dahil po dito, gusto ko pong tayo pong lahat ay mapalakas. At tayo po ay lagi pong umasa at tumingin sa Kanya na nagbibigay po ng isang pag-asang napakatibay, na atin pong pwedeng panghawakan at hindi po tayo mabibigo kahit kailan. Kaya ang pamagat po ng atin pong mensahe sa linggong ito ay Unwavering Hope in Christ. No? Mga kapatid, kahit po sa ating mga panauhin, tayo po ay nagse-celebrate ng atin pong anibersaryo sa araw na ito. Kaya tayo ay mapaalalahanan din po ng mga foundational na mga truths patungkol sa atin pong ugnayan sa atin pong Diyos
lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang atin pong mapagpalang posisyon sa Kanya bilang mga mananampalataya. Ang saganang biyaya ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at ang katotohanan pong ito ay dapat magpatibay at magpatuloy na magpatayo sa atin sa pag-asang nasa atin na upang atin pong malagpasan at matiis anuman pong kahirapan pa ang dumating sa atin pong buhay. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito? Atin pong tutunghayan po ang ang ilang mga bahagi po sa aklat ng Hebreo, no? At dito po makikita po natin sa buong kapahayagan po ng sumulat ng Hebreo, wala pong nagpakilalang author po nito, no? Ay pinapahayag niya sa unang bahagi ng kanyang liham ang pagiging dakila ni Kristo higit sa lahat ng ibang bagay. Sa kanyang person, kahit po sa kanyang priesthood, sa kanyang pagiging saserdote, no? Na si Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, no, ay nagbigay po sa ating lahat ng access sa Diyos. Siya ngayon ang namamagitan. Siya ngayon ang tumatayong pinakadakilang punong saserdote natin, no? Siya ang nagbibigay po sa atin ng isang pag-asang matibay dahil tapat po siya at maaasahan at mapagkakatiwalaan siya sa lahat ng bagay. Ang sumulat ng Hebreo, dinudugtong ang mga nararanasan ng kanyang mga sinusulatan. Sa atin din po, maidudugtong din po natin ito ngayon sa atin pong mga karanasan, mga kahirapan, mga suliranin, mga pagsubok, no? Doon sa pangako ng presensya at ng atin pong Panginoong Hesukristo. We find reassurance in Christ. In Christ alone, no? Bilang bilang panimula ay basahin ko po yung nakasulat sa Hebreo kabanata 10, talatang 11 hanggang 21. Ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kailangan po nating tignan siyempre ang konteksto ng lumang tipan, no? Kung saan ang templo ay banal. Ano po ba ang kabanalan? It just means to be set apart. Inihiwalay para po sa ibang layunin. Inihiwalay galing sa mga ordinaryong bagay. Inihiwalay magmula sa mga maruruming bagay. Yun lang po ang ibig sabihin ng kabanalan kung tutuusin. Pero ganon din pong kahirap ang kabanalan kasi wala naman po talagang banal sa atin. Walang anumang bagay sa kanyang likas na kalagayan ay banal dito sa lupa. Tanging ang Diyos lamang ang nananatiling banal. Ngunit pinagiging banal ng Diyos ang maraming bagay. At isa na po dito ay ang kanyang templo na itinatag o tinayo noon pa sa panahon ng mga Israelita sa lumang tipan. Ito ay inihiwalay para po sa kanilang pagsamba at sa pag-aalay ng mga handog para po sa atin pong Panginoon. Ngayon, alalahanin po natin ang templo ay nahahati basically sa tatlong iba't ibang bahagi. Meron pong outer court, meron pong holy place, and yung nasa pinakaloob po, the most holy place or yung tinatawag din pong Holy of Holies. Ang mga saserdote, mga Levita, nagmiministro doon po sa outer court, no? Sila man ay naghahandog ng mga sakripisyo para sa kasalanan, para po sa mga tao, at iba-iba pa pong mga handog po na iniutos po ng Panginoon. Pero sa sentro po ng outer court was an area only the priests could enter, no? Even this place, the temple was set apart, and then bawat bahagi, papasok ng papasok, meron pang mas matinding pagsiset apart pa, no? Tumataas po ng antas habang palapit ka ng palapit po sa pinakagitna po nito. Ang holy place po, yung pangalawang area, only had one entrance. Isa lang po ang pasukan at labasan at meron pong malaking kurtina sa harapan po nito, no? Sa pagpasok, ang saserdote ay nandoon na sa loob ng holy place na meron pong nilalamang tatlong kagamitan, no? Ang isa ay yung gintuang patungan ng ilaw or yung golden lampstand
na dapat pong laging nakasindi para po magbigay ng liwanag sa loob ng lugar. Ang pangalawa naman po ay yung lamesa kung saan nandun po nakalagay ang tinapay, no? Or the table of showbread, no? Ang tinapay na ito ay niluluto bawat linggo at tanging mga saserdote lamang ang maaaring kumain mula dito dahil ito man ay banal din, no? Ngayon, alalahanin natin ang katuparan sa mga sinabi ni Jesus ukol sa mga bagay na ito. Ang lampara o ang ilawan at ang tinapay. May sinabi si Jesus patungkol dito sa mga bagay na ito. Sabi niya sa aklat po ng Juan parehas, Kabanatang 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Ganon din sa Kabanatang 6:35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mahalagang makita ang mga simbolong ito kasi marami po dito ay tumutukoy, no, sa mas mabuting bagay na darating at dumating na nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang panghulit po dito ay yung altar na may mga insenso, kung saan ito'y sinusunog tuwing umaga at tuwing gabi bilang handog sa Panginoon. No? The holy place was set apart. It was a special representation and reminder of the presence of God. And then, at the most inner place, isang maliit na kwarto po, the Holy of Holies. Ang pintuan ay isang napakalaking kurtina, hindi ko po ma-imagine po talaga ito, no? At hindi po talaga, hindi po natin alam yung eksaktong detalye kung ano po to, no? As scholars have mentioned many times, ang madalas pong binabanggit ng mga numero ay ito daw po ay 60 feet in height, no? 60 feet in height. And then meron pong kapal ng ilang mga inches, no? Inches, hindi po isang inch lang, so multiple inches po, makapal at mataas na kurtina dahil nandun po, yun po yung naghihiwalay doon sa mismong pinakabanal na lugar. Sa loob ng kwarto pong ito, nandun po ang kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. No? At sa ibabaw po ng kaban ay yun pong tinatawag na mercy seat. Usually sa mga illustration, makikita niyo po yung ark, meron pong takip na parang meron pong figure ng cherubim. Yun po yung mercy seat na tinatawag. No? Ito ang tinutukoy na trono ng atin pong Diyos. And we know that while God is omnipresent, this location was seen as a special place for God to dwell among His people, specifically the Israelites. No? Yun pong holy place, pwede lamang pong, yung most holy place, the Holy of Holies, could only be entered by the chief priest or the high priest. Yung punong saserdote, at hindi po pwedeng palagi, hindi po yan linggo-linggo, isang beses lamang po sa loob ng isang taon. Yun po yung pinakakilalang araw po, the Day of Atonement, and only with a blood sacrifice. No? Papasok po ang punong saserdote sa loob ng pinakabanal na lugar nang meron pong usok galing po sa altar ng insenso para po matakpan ang kanyang mukha, at siya naman po ay magwiwisik ng dugo sa kaban ng tipan para po sa kasalanan ng bayan ng Diyos. Sino mang pumasok sa lugar na ito nang hindi nararapat ay agad-agad mamamatay. No? The temple in the Old Testament emphasized the presence of God in the midst of His people. Kasama nila ang Diyos. God was always there. God was always accessible, but at the same time, these places, the holy place, the most holy place, emphasize God's holiness and His inaccessibility due to what? To the sins of people. Dahil po sa kasalanan po ng mga tao. No? Kaya ngayon, kung babasahin mo ito, kung babasahin mo ngayon yung sinasabi ng sumulat ng Hebreyo, na sinasabi niya na pwede na po tayong pumunta at pumasok sa pinakabanal na dako ng meron pong confidence
na meron pong buong tapang, no? Ay iba po ito, no? Lalo na when it was written or read during the time that it was made, no? Kung kailan po talaga isinulat ang aklat ng Hebreo at kung kailan talaga ito binasa ng mga intended na taong babasa po nito, no? Imagine saying to them that we are now able to access the presence of God directly. No? Any Jew, sino mang Hudyo po, would never think of these things. Hindi niya maiisip to kahit kailan sa kanyang buhay. Hindi niya po gagawin ito. No? Sapat na ang leksyon ng kasaysayan, sapat na ang kwento ng kanyang mga magulang para hindi isipin o paglaruan ang mga kaisipan na ganito. No? While it was accessible, it was limited only to priests, and in the case of the holiest of holies, only the high priest could enter. No? Yet now, we are told we could enter these places with boldness. Bakit? Paano nangyari po yun? Dahil mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang sa kanyang pagparito, napakahalaga ng kanyang pagparito para sa lahat ng kanyang mga gagawin po, pero nangyari po ito nang siya ay namatay sa krus. Ang 3 sa 4 na ebanghelyo ng Bagong Tipan tinutukoy ang kurtina sa loob ng templo na napunit sa 2. Hindi lamang po napunit sa 2, kundi napunit sa 2 magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Mismo nagpapakita na ang Diyos na ang nagbukas ng kurtinang ito. Nagbibigay ng access sa lahat ng magtitiwala kay Jesus bilang kanyang Panginoon, bilang kanyang tagapagligtas. Access to the very throne of God. Not just access, but access we can go through with boldness, with confidence. Ang basehan ng atin pong tapang ay wala pong kinalaman sa atin pong sarili. Hindi sa anumang meron sa atin, kundi sa kung ano ang ibinigay at ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Literally, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Makikita ito kahit po sa mga naunang kabanata, sa kabanatang 9 ng Hebreo, pinapahalagahan dito ng sumulat ang dugo ni Kristo. Kumbaga, ang dugo mismo ang paraan para sa kapatawaran. Sabi po sa talatang 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ngayon, ang dugo ni Jesus ay naiiba sa dugo ng anumang ibang bagay, anumang ibang nabubuhay na bagay. Tanging ang dugo lamang ng buhay na Diyos. Diyos na nagkatawang tao ang nagbigay kasapatan sa kabayaran ng atin pong mga kasalanan. No? We do not approach God with any ground for our own works, for any ground of our own merit. Wala po. Hindi tayo matapang sa anumang bagay o dahilan sa ating sarili, kundi dahil po sa nagawa at ginawa ng dugo ni Kristo. No? Pinapahayag nito ang kahalagahan ng pagkatao ng ating Panginoong Hesus. No? Tanging ang dugo niya lamang ang nakagawa at makakagawa ng mga bagay na ito na hindi magagawa ng anumang ibang bagay. No? Sabi po sa Kabanatang 10, talatang 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. No? Sabi naman po sa verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. No? Pinapahiwatig dito ang atin pong paglapit sa Diyos. He calls it the new and living way that opened for us through the curtain that is through His flesh. No? Yung salitang ginagamit po dito na bago po originally, ibig sabihin po nito ay bagong katay. No? Ang isang bago at buhay na daan, yung bago po dyan, ang pinagmulan pong salita niya, galing po sa kaisipang bagong katay.
Ang sakripisyo o handog ay hindi lamang po bagong katay, kundi nabubuhay din po. Dahil si Jesus ay namatay, tama po, pero hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. Siya lamang ang makagagawa po nito. Siya lamang ang gumawa po nito. At siya lamang ang may kapangyarihan bumuhay ng sino man magmula sa kamatayan. No? The new way is living because Jesus lives. The new way is living because He is the one who gives life to us. Bagamat tayo ay buhay sa pisikal nating katawan, lahat po tayo ay patay sa espiritu. At ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang bumuhay sa ating mga espiritu. No? Siya po ang nagkaloob nito. No? Ang pagsisimula ng kaligtasan ay ang bagong kapanganakan, regeneration. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay dinadala magmula sa kamatayan patungo sa buhay. Galing po sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, 12 hanggang 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ganon din sa Kabanatang 5, 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. No? Muli, pinapatotohanan ng sumulat ng Hebreo ang katotohanan patungkol sa pagiging saserdote ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya ang naghandog ng alay, siya mismo ay ang naging alay. Handog para sa ating mga kasalanan. No? Tinupad niya ang lahat ng requirements ng Levitical law, ng Levitical priesthood, ng lumang tipan, ng panahon po ng kautusan. Higit po doon, si Jesus ay saserdote magpakailanman ayon po sa order of Melchizedek. No? Tinalakay po yan sa mga naunang kabanata pa. Ang punto po ng Hebreo ay hinigitan niya ang sinuman sa mga Levita at mga saserdoteng nauna sa kanya. Siya ay nananatili magpakailanman nasa kanan ng Diyos na mamagitan para sa atin. Hindi po siya sa isang panahon lamang, sa isang sandali lamang, pero habang panahon. Sabi po sa Hebreo 7:25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. No? Tinutukoy ng sumulat ng Hebreo ang mga mananampalataya bilang bahay o sambahayan ng Diyos. Sabi po sa chapter 3 verse 6, subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. No? Kaya nga tapos na po. No? Bagamat siguro kakaibang pakiramdam, kakaibang experience po nga siguro ang maranasan ng sistema ng templo ng mga Israelita sa lumang tipan. Wala na po. Natapos na po ang panahon na ito. Tinapos na po ito ng ating Panginoong Jesus. No? Now God does not need any physical temple or tabernacle made by our human hands, but He lives now where? We are the house of God. We are the Lord's temple. No? In the hearts of His people. He lives in us individually, but in a greater sense, corporately. Lahat po tayo. Tayo ang bumubuo sa universal church. No? Pag sinabi pong universal church, yan po yung kabuuan po ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Tayo po ay kumikilala sa iisang Diyos magpakailanman. Sabi po ng ilang mga talata, unang Korinto at sa ikalawang Korinto, sabi po sa chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu?
sa chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. At sa 2 Corinthians 6:16b, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. No? Ginagamit ito din ni Apostol Pablo para ipahayag, ipaunawa ang nagpapatuloy na kabanalan dapat sa buhay natin. Kung tayo nga ngayon ang tumatayong templo ng Diyos at nananahan na sa atin ang Espiritu ng Panginoon, huwag nating dungisan ang templo. Huwag nating gamitin ang templo sa mga walang kabuluhang bagay. Gamitin po natin ito para makapagbigay ng kapurihan sa Kanya. No? Ang aklat ng Hebreo at ang lahat ng isinulat po dito ng may akda, tumutukoy, itinuturo si Jesus bilang pinakadakila sa lahat. Sa lahat ng nauna sa Kanya at wala nang mas dadakila sa Kanya. Siya ang tumapos din po nito. Hindi na po natin kailangan maghintay pa ng mas mabubuti o mas dakilang bagay. Wala na pong darating. Si Jesus na po yun. Siya na po ang tuldok po dito sa mga bagay na ito. No one else is equal to Him in person and in His priesthood, in His offering, in His sacrifice, in His office. The supremacy of Christ. Kung bakit tayo ngayon ay meron pong pag-asa, hindi dahil sa anumang meron sa atin, hindi sa mga pag-iingat natin, pagpaplano natin, pag-iipon natin, paghahanda natin. Mabuti po yan. Pero hindi dyan nanggagaling ang atin pong buhay na pag-asa. Hindi dahil sa anumang kasiguraduhan sa mundo natin, kundi nananalig tayo sa Kanya na pinakadakila sa lahat. No? Dahil sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo, ito dapat ang magtulak po sa atin, magpalakas po sa atin, na magpatuloy sa atin pong pananampalataya, anuman po ang atin pong kaharapin. No? Bago po tayo tukuyin po natin yung pinakakatawan ng atin pong mensahe po, tignan lang po natin yung tema na pinapahiwatig din po ng atin pong aral po, yung pong pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Sabi po sa Hebreo Kabanata 6, 9-12, sabi po, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayoy ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. No? So bilang ito ang atin pong nakikita, bilang ito ang katotohanan patungkol sa atin pong Panginoong Hesus, ano ngayon ang dapat po nating gawin? Una, number 1, let us draw near. Ito po yung mga sumunod na talata sa Kabanatang 10, simula po sa talatang 22. Sabi po dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. No? Let us draw near. Again, implied na po sa English po, let us draw near with a heart full of assurance of faith. Drawing near to God, none other than God. Wala po tayong ibang nilalapitan kundi ang atin pong Panginoon. No? With a true heart, a full assurance of faith, our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and having our bodies washed with pure water. No? Tinutukoy po na isang pusong tapat ay isang puso na wala pong anumang pagdududa, wala pong pagdadalawang isip, at mas lalong
wala pong dalawang pinapanginoon. Isa lamang po ang atin pong pinaglilingkuran, ang atin pong Diyos, a true heart, an undivided heart. A heart without hypocrisy, no? A heart that is thoroughly examined by God. Sabi po sa unang Tesalonica, Kabanata 2, talatang 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. No? Lahat ng nilalaman ng atin pong diwa, ng atin pong kalooban, ay dapat pong binibigay at atin pong tinatalian para ito'y makapaghatid ng kapurihan sa Diyos. Sabi po sa 2 Korinto 10:5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. No? Isang pusong tapat. No? Hindi ibig sabihin na tayo'y hindi na po nagkakasala. Hindi po ibig sabihin tayo'y hindi na po natutokso. Hindi po ibig sabihin tayo po hindi po pinanghihinaan. No? Dahil ang katunayan lahat ng mga negatibong bagay na ito ay tunay na aspeto lamang ng atin pong katauhan, ng ating lamang mahina. No? Pero pinapahiwatig din po nito na dati na tayo'y alipin sa kasalanan, ngayon hindi na. Dati tayo'y kumikilos lamang ayon sa ating laman, ngayon hindi na. No? Sabi po sa Roma, Kabanata 6:17, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. No? Iba na po ang direksyon ng atin pong buhay. Iba na po ang atin pong layunin. Iba na po ang atin pong mga pagnanasa. Malayo na po sa nakaraan. Sabi din po sa unang Juan, Kabanata 3:7-10, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. No? Ang atin pong pananampalataya, ang atin pong kalalagayan, hindi lamang po nakatuon sa mga panlabas na kaanyuan, pagsunod sa listahan. No? It is a matter of loving God from a heart that is being continually transformed by His grace. No? Galing po ito sa isang kalooban na umiibig sa Diyos, kalooban na kinamumuhian ang kinamumuhian din ng Diyos. No? Kinakailangan na hatulan natin at aminin natin ang ating mga kasalanan sa pinakakalooban po natin. No? Nakaraan lamang po, I think last week lang po, pinag-aralan, natapos po ang pag-aaral po natin about repentance. Yun na po yung tumutukoy sa usapin pong ito. No? Hindi po pwedeng panlabas lang ang atin pong pagluluksa, panlabas lang ang atin pong kahihiyan, kailangan magmula ito sa puso po natin. Para masigurado natin na ang puso po natin ay tunay na tapat nga talaga. Nabanggit din po, in full assurance of faith. No? Katunayan, ang buong sumunod na kabanata dito, kabanatang 11, ibinigay ng sumulat ng Hebreo para lamang po pag-usapan ang mahalagang tema ng pananampalataya. Pero mahalaga pong talata po ay yung nasa talatang 6. Ang sabi po, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. No? Siguro mas madali po talaga yung English. Without faith, it is impossible to please God.
No? Maliwanag na maliwanag ang kahalagahan at pangangailangan ng pananampalataya. Ang pananampalataya nga po ay kaloob ng Diyos, pero ito man din ay responsibilidad natin. No? Ang pananampalataya ay nakabase sa mga pangako ng atin pong Panginoon at naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Pero kasama po nito ay ang paglakad sa pananampalataya. Faith is not a one-time action made on the day of conversion. Hindi siya isang beses lang ginawa. No? Ay sumampalataya na ako dati. Okay? Ano ngayon? Ano na ngayon? Hindi po siya isang beses lang o sa nakaraan lamang tinutukoy. Ang pananampalataya ay nagpapatuloy at buhay. No? Ang pananampalataya din ay hindi po isang walang isip at bulag na pagtalon sa dilim. No? Naniniwala ka, bakit? Basta. Yan pong pinakaayaw na ayaw ko pong marinig. No? Bakit mo nasabing ganito ang bagay na ito? Naniniwala kasi akong ganun eh. Bakit? Basta. Wala pong kabuluhan ang ganong uri ng pananampalataya. Hindi po yun ang totoong pananampalataya. Bakit po? Ang pananampalataya ay may sinasaligan. Meron pong basihan. Yes, ang pananampalataya ay nakabase sa mga bagay na hindi nakikita, pero hindi po mga bagay na imahinasyon lamang. Mga bagay po na totoo at maaasahan. Nakasalig sa atin pong Panginoong Hesukristo. It rests, katulad ng buong, sinabi po natin kanina, it rests upon the person and work of Jesus Christ. Nakasalig sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya tayo naniniwala na meron tayong buhay. Kaya tayo naniniwala na merong kapatawaran ng kasalanan. Kaya tayo naniniwala na tayo ay pupunta ng langit ay dahil naniniwala tayong totoo at maaasahan si Kristo. Totoo at maaasahan ang kanyang sakripisyo, ang kanyang ginawa. Totoo at maaasahan ang kanyang pangako. No? The more we know Him, the more that He reveals Himself to us, the more we will trust in Him. The more we trust in Him, the more He will prove His faithfulness. No? Kaya nga, wala pong solusyon. Kung ang pananampalataya mo po ay mahina, wala pong sikreto para ito'y palakasin, para ito'y pagtibayin o patatagin. Kailangan mo itong i-exercise. Para pong muscle po yan, paano po lalakas ang isang muscle sa katawan? Kailangan mong gamitin. Kahit kumain ka ng kumain, kahit lumakla ka ng protein sa mga nag-gym, wala pong mangyayari kung hindi ka po gagalaw at kikilos. Di po ba? How can your faith grow stronger? By exercising it. No? Kung hindi nyo po gagalawin o gagamitin ang pananampalataya, wala pong magbabago. No? Nabanggit din po, our hearts sprinkled clean from an evil conscience. No? Tinutukoy nga po dito muli ng sumulat, yung larawan po galing din po sa lumang tipan. Ang mga saserdote na nililinis. They were consecrated for their office by being washed with water and sprinkled with blood. Sabi po sa isang aklat, sa Exodo 29:21, kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis na pantalaga. Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuotan, ay nakalaan para kay Yahweh. No? The ritual sprinkling cleansed the outward man. No? So para lamang sa seremonyang ito ay maging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Pero ang dugo ni Kristo ay naglilinis ng kalooban natin. Hindi lamang po ang panlabas natin, hindi lamang po ang damit natin, nililinis tayo from the inside. Galing sa mga patay na mga gawa, para ngayon ay makapaglingkod sa buhay na Diyos. Sabi po sa Hebreo 9:13-14, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan.
ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. No? Mas matindi ang paglilinis na dinala ng dugo ni Kristo. No? At panghuli, nabanggit po, our bodies washed with pure water, tumutukoy po ang patunay na tumutukoy sa bautismo. No? Pinapahayag ang paglilinis na ginagawa na nangyari sa atin at ang bautismo din po ang nagpapahayag ng atin pong naranasan sa pamamagitan ng kaligtasan na pinagkaloob ni Kristo. No? Nalinis na po tayo. Tandaan niyo po, ano? Hindi po kailangan mabautismohan ang tao para siya ay luminis. No? Malinis ka na. Kaya ka nagpapabautismo ay dahil malinis ka na. At ang bautismo ay ang iyong confession. Ang inyong kapahayagan sa ginawa na ng Diyos sa iyong kalooban. Malinis ka na bago ka pa man lumusong o sumausaw po sa tubig. No? Baptism is what? An outward testimony of an inward reality. No? Pero mahalaga ang tinutukoy po nito dahil pinapahayag nga nito ang ginawa sa atin ng Diyos. Nilinis tayo sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa 15:9, iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Hesukristo. Sabi naman po sa Roma, Kabanata 6:3-4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo ay namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. No? Nilinis na po tayo ng Diyos, lubusan ang kanyang paglilinis sa atin. Kaya wala nang kailangang pag-aatubili pa. Malaya tayong makalalapit sa Panginoon, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi dahil sa kung ano ang ginawa ni Kristo. No? Kaya nga ang magandang tanong po, ganong kadalas po kaya tayo lumalapit sa Diyos? No? How much do we spend time with His Word and in our prayers? Yun po yung nakalulungkot kung minsan malaman po, malaman mo na ang may mga mananampalataya na hindi po talaga nila sinusulit ang kanilang oras o panahon sa presensya ng atin pong Panginoon. No? At ito'y maging paalala po sa atin, kahit po sa araw po na ito, Kung ang tanging pagtanggap mo ng tinapay ng buhay ay kapag ikaw ay nasa bahay-sambahan, kung ang tanging panahon o oras ng iyong panalangin ay kapag ka merong krisis, magbago ka na po. Ito na ang panahon, ito na ang hudyat, ito na po ang paalala na baguhin na po natin ang atin pong kaisipan. No? Drawing near is the same thing as seeking the Lord. Hinahanap mo siya. No? Sabi nga po, nabasa ko po yung explanation, sa salitang Hebreo, yun pong salitang seek or hanapin. Ang pinakaliteral na ibig sabihin po nito ay tapak-tapakan sa ilalim ng iyong paa. Ang ideya daw ay kapag madalas mo pong kinikita o pinupunta ng iyong kapitbahay o kaibigan, eventually yung lakad mo po, paulit-ulit, back and forth, magkakaroon po ng daan sa iyong nilalakaran. Makikita mo po yan lalo na po sa mga areas na may lupa po. Makikita mo po agad sa malayo, ay, dito dumadaan ng tao, kita mo po yung pathway. Ganon po ang paghahanap dapat natin sa Panginoon. Hindi po minsanan, hindi po pag may kailangan lamang, hindi po dahil convenient lamang, hindi po dahil nagkataon lang or wala kasi akong ibang ginagawa or kung ano pa mang dahilan. Hanapin natin ang Diyos. Napakadakila ng ginawa ng Panginoon para sa atin na tayo ngayon ay nakakalapit sa Kanyang presensya. Sinasabi po natin lagi, kahit anong oras, kahit nasaan po tayo, kahit ano pong okasyon, kahit ano pong kalagayan po natin, so ba't hindi natin gawin? Ba't hindi po natin gawin ito nang meron pong tunay na debosyon sa Kanya? No? Yun po yung una.
No? Pangalawa, sabi po, let us hold fast. Ito naman po, yung verse 23, ang sabi naman po, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagat ang nangako sa atin ay maaasahan. No? Ang pag-asa ay tumutukoy sa maraming bagay. Una, ang pag-asa ng atin pong kaligtasan, yung kaligtasang darating pa lamang. No? Yun po yung pangunahin. Ang confession naman po ay tinutukoy din po dito, galing na nga po doon kanina, sa bautismo where we publicly confess. We confess our faith in Jesus Christ. No? Ang atin pong confession na ito sa pananampalatayang ating pinanghahawakan ang siyang magsilbing matinding motibo para atin pong panghawakan ang kanyang mga pangako. Na tayo ay lagi pong magtiwala sa kanya at sa atin pong pagtitiwala, sinusunod naman din po natin siya sa anumang pagkakataon. Kahit na dumating ang tukso, kahit na dumating ang atake ng sanlibutan. Panghawakan nating mabuti ang ating pananampalataya kay Kristo at huwag po natin itong pakawalan kahit kailan. No? Lagi ko pong naalala po dito yung akin pong madalas na sentimiento po sa marami pong mga nangyari na, sa mga karanasan na po ng buhay ng maraming ibang tao. Technically, alam ko po yung sagot, pero hindi ko pa rin po maiwasang magtanong, bakit nga ba, sabi ko po, bakit nga ba kapag ang tao'y, wag na po tao, taasan po natin ang isang antas, bakit nga ba kapag ang isang nagngangalang Kristiyano, nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala kay Kristo, naniniwala sa mga pangako ng Diyos, bakit nga ba kapag dumating ang kahirapan, dumating ang problema, dumating ang pagsubok, ang suliranin, ang kalumbayan, bakit nga ba sa lahat ng pwede niyang gawin, sa lahat ng pwede niyang bitawan sa kanyang buhay, ang unang-una niyang bibitawan ay ang Diyos? Takang-taka po ako eh. Amazed na amazed po ako kasi ang lagi ko pong ginagamit po dyan, yung illustration po ng lumulubog na bangka. No? Pag lumulubog na po ang bangka, nakita mo po yung bangka na sinasakyan mo po ay may butas na at bumubulwak na po yung tubig papasok at unti-unti na pong umiilalim ng tubig yung buong bangka. Ano pong gagawin mo? Hahawakan mo ng mahigpit yung bag mo? Ay, yung cellphone ko, baka mabasa. Diba? Ay, paano na lang yung bago kong sapatos? Diba? Well, kung meron ka pong magandang payong natanggap, bago ka pa po sumakay ng bangka, malamang ay nakasuot ka na po ng PFD, Personal Flotation Device. Diba? At ang PFD sa lahat ng pagkakataon po, not unless ito yung pinaka-high-tech sa lahat, pero usually, ang normal na PFD, very bulky. Mabigat, well, hindi naman ganun kabigat kasi magaang po talaga yun. Pero bulky siya, nakaka-istorbo ng buhay at ng upo mo, ng tayo mo, ng katawan mo. Kapag lumulubog na po yung bangka, anong una mong gagawin? Huhubarin yung salbabida, yung PFD, para itapon? Hindi po ba? Yun palalo ang kakapitan mo kasi alam mo, kapag natapos na itong lahat, yan ang magliligtas sa'yo. Babalikan ko po yung tanong ko po, bakit nga ba ang isang nagngangalang mananampalataya, dumating ang problema, dumating ang suliranin, ang unang-una niyang aalisin sa buhay niya ay ang Diyos? Kataka-taka. I know the answer. Alam niyo, kahit man kayo, alam niyo po yung sagot. No? Sa katotohanan. Pero kataka-taka pa rin na yun yung nangyayari. Hindi po dapat ganoon. Kaya nandito yung idea, panghawakan mong mabuti, huwag mo itong bibitawan. No? Bakit yan ang ilalaglag mo when at the first sign of trouble? Hindi po dapat. Yan pang lalo mong kapitan. Mawala na ang lahat, wag lang ang Panginoon. Hindi po ba? Mawala na ang lahat. Wag lang si Kristo sa buhay mo. No? Ito ang sinabi ni Apostol Pablo kahit sa mga mananampalataya sa Korinto. No? Panghawakan nilang mabuti
ang pag-asa. Sabi po sa unang Korinto 15, 1-2, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. No? Hindi po pwedeng, sabi ko nga po kanina, nauna na rin po, no? Hindi po pwedeng ang pananampalataya sa nakaraan lang. Minsan nangyari at tapos na. Hindi po ganun ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagpapatuloy at nagbubunga. Even if we suffer for our faith, we must never give up our commitment to Christ, because He who promised is faithful. Tapat po ang siyang nagbigay ng kanyang pangako. May sinabi po si Josue, no, sa bagay na ito, no, chapter 21, verse 45. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. No? When we draw near to God, galing po sa naunang verse, we experience Christ's power to endure all things. Sabi po sa 2 Korinto 12, talatang 9, ganito ang kanyang sagot: ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. No? At katunayan, kahit ang ating kakayahan na panghawakan si Kristo habang hinihintay ang katuparan ng kanyang mga pangako, hindi pa rin po yan nakabase sa ating sarili. Ang galing po talaga. Kasi kahit man yan, yung kakayahan po natin ay nagmumula pa rin po sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng lakas at kakayahan para po tayo ay makapagtiis. No? Ang kapangyarihan ng Diyos, no, ang kumikilos sa atin pong mga buhay. Sabi nga po ni Apostol Pedro, no, binigay na niya ang lahat ng ating pangangailangan. 2 Pedro, Kabanata 1, 3-4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Hindi tayo inutusan ng Diyos at biglang pagtapos bigay ang utos, sinabi sa iyo ng Diyos, good luck, anak. Bahala ka na, ha? Kita na lang tayo sa dulo. Hindi po. Na binigay niya ang kanyang utos, siya din ang nagbibigay ng kakayahan. Kapag may pinapagawa ang Diyos, siya din ang nagbibigay ng kagamitan, kasangkapan, mga pangangailangan po natin. He sustains us as well. Hindi siya nagpapagawa ng anumang bagay at papabayaan ka na lang niya, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganon ang ginagawa ng atin pong Panginoon. No? Panghawakan natin ang pag-asang ito, no? Dahil tayo ay hinahawakang mabuti ng ating tagapagligtas. Naunawaan niya ang ating kahinaan. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 4, 14-16, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong saserdoteng ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. We can always count on God. Maaasahan po siya sa lahat ng pagkakataon sa anumang sitwasyon. Panghawakan nating mabuti dahil marami pong mga panganib, marami pong mga distraction na nandito po sa mundo na gustong pabitawan sa iyo ang hinahawakan mong pag-asa. No? Naalala po natin na ang mga
taong sinusulatan ng author ng Hebrews po, no, was under the threat of persecution at that time. Dumarating na po, or dumating na nga po, patindi ng patindi ang persecution ng time na iyon. Ngayon, wala pa po tayo doon. What we face can be called minor persecution or at the very least social persecution. No? Pero hindi pa po systematic or systemic persecution ito. Social kasi pag nalaman ng iba na Kristiyano ka, pwedeng layuan ka, pwedeng pagsalitaan ka ng hindi magaganda, pero hanggang doon lang yun. Hindi pa tayo pinagbabawalan na makabili sa tindahan, hindi tayo pinagbabawalan na makalabas ng bahay, hindi tayo pinagbabawalan na magtipon-tipon. Minor pa lang po. Meron, pero minor po. Pero hindi natin alam kung darating po or maaabutan po natin ang isang persecution na matindi po talaga. No? Kung ano man ang mangyari, dapat tayo ay maging handa. No? We face the pressure of conformity sa mundo. Kasi mas madali mas mabilis kung ikaw ay makiayon sa sanlibutan ito. No? Tularan mo sila sa trabaho, sa paaralan, imbes na tumayo para kay Kristo. Manahimik ka na lang kaysa magsalita para maging tahimik lang din ang iyong buhay. Walang sino man gustong pagtinginan siya ng tao ng masama dahil sa kanyang paniniwala o pananampalataya. Pero hindi po tayo dapat matakot. Hindi po dapat tayo mag-atubili. Kailangan nating panghawakang mabuti ang atin pong pag-asa. Kaya kasama po dito yung confession. Kasama po dito ang kapahayagang ng pag-asa pong ito. No? Pag-asa tumutukoy sa buhay na walang hanggan, tumutukoy din ito sa mga pangako ng atin pong Panginoon. No? Nakakasigurado tayo dahil siya na nangako ay maasahan. Sabi nga ni Apostol Pedro, darating ang panahon na ang mga na tayo ay kukutsain at pwedeng dumating na nga po talaga, no? Pero hindi po kasi nila nauunawaan ang katotohanan. Gusto ko pong basahin yung nakasulat sa Ikalawang Pedro, kabanata 3, 3 hanggang 13. Sabi niya, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasa na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Ang pag-asang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay at ng lakas para po makapagpatuloy. Ang pinakamaganda ukol sa pag-asang ito ay ang pag-asang ito muli ay hindi po nakaasa sa ating mga sarili. Hindi ito nakadepende sa atin. Ang pag-asa natin hindi po naapektuhan ng ating lakas, ng ating abilidad,
ng ating talento, ng ating mga sakripisyo o kahirapan. Hindi ito naapektuhan kahit ng ating mga kasawian at kapalpakan. Ang pag-asa natin ay maaasahan at hindi matitinag dahil ang pag-asa natin mismo ay si Jesucristo. No? Kaya nakakasigurado tayo sa pag-asang ito hindi sa anumang dahilan sa ating sarili, kundi dahil sa Kanya na nagbibigay ng pag-asa sa atin. No? At panghuli po, number 3, let us stir up one another. Sa talatang 24 hanggang 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Tandaan na ang utos po dito ay hindi lamang po mahalin ang isa't isa at gumawa ng mabuti. Bagamat, opo, maraming beses po itong itinuturo ng salita ng Diyos sa maraming ibang pagkakataon. Kundi ang utos na pinapaalala ng sumulat ng Hebreo ay paano natin, no? Balik po natin sa 24, no? Paano natin gigisingin ang damdamin ng iba para sumunod din sa Diyos. No? How we are to stir up one another to love and good deeds. No? Pag-isipan po natin, no? Bigyan po natin ito ng mariing pansin. Di tayo dapat nakatingin lamang sa ating sariling kapakanan, kundi tanawin din po natin ang atin pong mga kapatid. No? Sabi nga po, yung pong ginamit na salita, stir up sa English po, or sa ESV, ay medyo naiiba. Kasi sa maraming pagkakataon ng salitang ito, lalo na po sa original na Griego, ay negatibo po yung pong ibig sabihin or paggamit. Sa ibang translation, ang ginagamit pong salita ay provoke. No? At ang provoke po, usually negative po yan. Para mo pong, hindi ko po mahanap yung Tagalog na salita, para mo pong inaasar, o may ginagawa kang pangiirita sa ibang tao para makakuha ka ng reaksyon galing sa kanya. No, yun po yung salitang ginamit dito sa verse 24. No? Gisingin ang damdamin sa Tagalog, medyo malayo na po sa translation po natin. Yung isang salita, yung isang beses na nagamit po yung salitang ito ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Gawa 17-16. Gamit ko po ang Biblia na lumang translation po. Ang sabi dito, samantala ngang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. So translated sa lumang Tagalog, ang ginamit po dyan ay pagkamuhi. Parang, alam mo yun, na-provoke si Paul, yun yung sabi sa ibang translation sa English, nung nakita niya kung gaanong karami yung Diyos-Diyosan sa kapaligiran ng Athens. No? So ang punto po dito, ginagamit po siguro ng sumulat ng Hebreo ang salitang ito para po makakuha ng atensyon. Imbis na gamitin nyo ang inyong panahon para inisin ang isa't isa para sa pagkagalit, sa sama ng loob, isipin ninyo kung paano nyo gigisingin ang kanilang kalooban para sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. No? So ganun pong katindi yung effort na kailangan mong ibigay para gisingin mo ang damdamin o kalooban ng kapwa mo po. No? Pinapahiwatig nito ay kailangan po itong ng mariing pansin at kailangan itong trabahuin po talaga. Hindi ito mangyayari ng kusa o ng wala pong ginagawa. Ang konteksto, paano mangyayari ito kapag tayo po ay nagkakatipon-tipon? Paano mo nga naman gigisingin ang kalooban ng ibang tao kung hindi mo naman sila nakikita, hindi mo naman sila nakakasama, hindi mo naman po sila nakakausap. No? Marahil dahil nga po sa konteksto po ng Hebreo, marahil dahil nga rin po siguro sa matinding persecution kung bakit marami ang umiiwas na. Marahil sila'y napanghinaan ng loob, marahil ang iba po ay nakaramdam ng takot at pangamba. No? Maraming ibang dahilan.
tayo mas nakakahiya po ng bahagya yung dahilan po natin sa panahon po ito. Bakit hindi nakakadalo ng gawain ay kasi nakalimutan. Paano? Nakalimutan talaga. Nakalimutan, nabisi, tinamad, no? Nakatulugan, may pinagpalit na ibang bagay, 'di ba? Hindi po mabuti na magpaliban sa mga gawain, pero at least sila, yung dahilan nila medyo mas may dating, kasi meron ng matinding meron ng pinsala talaga, may panganib na talaga eh. Yun po yung paalala, hindi po sana tayo mainis o maasar, pero bilang pagkukumpara, napakababaw po ng dahilan po natin kung ganon. Walang panganib, walang kahirapan, malayang-malaya tayo. Kumpara ngayon sa ibang mga lugar sa mundo na pinagbabawal ang pagtitipon ng mga mananampalataya, kumpara sa atin ng luwag-luwag po natin. We can do it anytime, anywhere. No one can stop us. No? No one can forbid us from meeting together. And yet tayo ang lumalayo. Tayo pa ang umiiwas. Ang lungkot naman po nun. Hindi po dapat. No? At yun naman po mismo yung sinasabi. Hindi po dapat ito mangyari. No? How can we reach others in order for us to to steer them up to love and good works? No? Dinagdag pa sa dulo, encouraging one another. May pagpapalakas ng loob, lalo na't nakikita ninyo na malapit na ang araw ng Panginoon. No? Kaya ilang mga bagay po ang makikita po nating mga implikasyon po dito. Una, we are our brother's keeper. No? Di po natin pwedeng sabihin na, ay wala akong pakialam sa kanila. Ay basta ako, ang focus ko ay nasa grupo ko lamang. Mabuti pong may focus po tayo, pero wag din naman po nating kalimutan na tayo ay iisang katawan. No, yung grupo, mas madali lang pong i-organize po yon para lang po hindi po magulo, hindi po bara-bara, hindi po sabay-sabay nagsasalita. Meron pong mga leaders para po dyan. But it's all for the sake of kaayusan. Pero at the end of the day, tayo po yung isang church. All of us are members of the body of Christ. And we should see ourselves in that way. Huwag niyong iasa lamang sa mga namumuno. Huwag niyong iasa lamang sa mga naglilingkod. Tayo lahat ay miyembro ng katawan. No? Sabi nga po sa yung magandang sinabi po ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians 4:9. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. Sana yan po, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang mga panahon, makilala tayo sa ating pong pag-iibigan. No? Tignan mo ang kanilang pangangailangan, tignan mo kung paano mo sila pwedeng palakasin. Magmalasakit ka, yun lang naman po yan. Tanawin mo ang mga tao ng may pagmamalasakit. Pangalawa po ay mahalaga po na makilala natin ang atin pong mga kapatid higit sa isang mababaw na paraan lamang, not only on a superficial level. Baka meron po dito mga tao, hindi niyo pa po kilala sa pangalan. Diba? Ay si Kwan, ay si kapatid na. Pero hindi masabi yung pangalan. No? Ngayon, salamat sa Diyos, alam niyo bakit po may ganung problema? Kasi ang dami natin. No? Kasi kung 5 lang tayo, walang 3 minuto, kabisado na natin agad lahat ng pangalan po na. Marami po tayo, pero it means more effort on our part. Kilalanin mo, batiin mo, lalo na yung mga bagong muka. Lapitan mo, kamustahin mo sila. No? It should be not just on a superficial level, but on a deeper level. No? At isa pa pong punto, hindi lamang po dapat tayo nagtitipon-tipon o nagkikita-kita o nagpapansinan sa loob ng mga gawain, pero kahit po habang tayo ay nasa labas. No? Dito, magkaibigan, pagdating nagkasalubong sa labas, hindi man lang nagbatian. Ang lungkot naman po nun. Hindi po ba? Hindi lamang po sa dapat talaga nandito tayo sa mga ating mga gawain, mga tinakdang mga gawain, pero kahit sa labas nito, ay meron pa rin po tayong pagmamalasakit at pagmamahalan. Ang isang paalala na dapat po nating iwasan at ingatan ay ang mapanganib na sinasabi po na panganib ni Santiago sa Kabanatang 2,
talatang 1. Ang ano po, pagtatangi. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalatian. No? Iba-iba po talaga tayo, hindi po natin yung maiwasan. Iba-ibang dako ng buhay nagmula, iba-ibang kaugalian, iba-ibang kalagayan sa buhay. At siguro yun po kasi yung madalas na naghahati sa atin, at least sa atin pong bansa. No, yung social standing o yung economical standing, yan sigurong isa sa mga pinakamatinding dividing line. Yan ang ingatan po natin. No? Hindi naman natin yun maipagkakaila. Iba-iba po talaga ang ating kalalagayan, pero huwag na huwag yan ang maging dahilan para tayo ay tumingin sa iba ng hindi po nararapat. Tayo ay nakatanggap pare-parehas ng kaligtasan magmula sa Diyos. Pare-parehas ang kaligtasang tinanggap din natin sa Diyos. Hindi po mas marami yung sa'yo at mas konti yung sa akin. Pare-parehas lang po ang sukat po nito. Huwag nating hayaang makapagdala tayo ng anumang karumihan galing sa mundo o galing sa ating dating mga buhay sa loob ng sambahayan ng Diyos. Huwag nating hayaang makapasok yung karumihang yang dito. Panghuli, kailangan po ng effort nito. No? Kailangan mong pahalagahan ang ibang tao ng higit kaysa sa iyong sarili. Gaya ng sinasabi po sa Pilipos, Kabanatang 2:3-4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. No? Yun po ang mga susi po dito. Para po sa aking pagtatapos, makita po natin ang dahilan kung bakit po tayo nandito. Kung bakit po tayo nakatayo, bakit po tayo matatag, bakit po tayo nakakapagpuri, nakakapagpasalamat, ay dahil lamang po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ang kadakilaan ni Kristo, higit sa lahat, ang siyang nakapagbibigay sa atin ng kakayahan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo at sa posisyon na meron tayo sa Kanya, marami na po tayong napagtiisang mga bagay at sa palagay ko marami pa tayong kayang tiisin dahil po sa Kanyang biyaya. Sa Kanyang katapatan, makakatingin po tayo sa hinaharap nang wala pong pagdududa, nang wala pong pagdadalawang isip dahil alam nating kapiling natin at kasama natin ang atin pong Panginoon. Ang atin pong iglesia ay nasimulan, nabuo dahil po sa kanyang kagandahang loob at katapatan. Ang ating iglesia ay nagpapatuloy sa ngayon dahil sa kanyang kagandahang loob at katapatan. At makakatunghay po tayo sa hinaharap dahil lamang po sa kanyang kagandahang loob at katapatan. Sa aking pong pagwawakas, lahat ng ito ay posible dahil He who promised is faithful. Purihin po natin ang Panginoon. Inaanyahan ko na po tayong lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, muli ay napupuno kami ng kagalakan at pasasalamat kahit ngayon pa lamang. Kahit ngayon sa amin pong gawain tuwing linggo, ay nakita po namin at napaalalahanan na kami ukol sa inyong kagandahang loob at sa inyong katapatan. Sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, lalong-lalo na sa amin pong iglesia. Hindi maliit na bilang ang 35 taon, Panginoon, pero sa isang banda ay nais namin itong madagdagan pa ng madagdagan. Hindi dahil sa galing namin, sa lakas namin, o dahil sa katapatan namin. Gusto namin itong makitang madagdagan kasi pinapatotoo nito ang katapatan ninyo, ang kabutihan ninyo, at ang inyong pagmamahal sa amin. Kaya kami narito dahil lamang sa inyo, Panginoong Diyos, upang tuparin namin ang inyong kalooban at bigyan namin ng kasiyahan ang inyong puso. Kaya nga, kahit po sa araw na ito, ano pa man ang mga gagawin po namin ay maibigay po namin ang pinakamabuti, pinakamainam, at
katanggap-tanggap na mga handog sa inyong harapan. Patuloy, Panginoon, na pinapasalamatan ka namin, O Diyos, at sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng kalwalatian at lahat ng pasasalamat. Sa umagang ito, kayo ang aming iisang Diyos, ang buhay na Diyos, magpakailanman at tunay na nagpalaya sa amin magmula sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, at sa inyo ang pinakamataas na papuri. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.